Hi guys! Welcome to our vlog. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. So, pasensya na. Pasensya na at napatagal yung sunod nating mga upload dahil busy ang nyong person. So, yun lang. May ginawa lang kasi ako. So, kailangan ko siyang i-focus muna doon. So, natigil po yung ating paggawa ng video at dahil hindi na masyadong busy, gumawa ulit ako ng ating panibagong vlog. So, yun nga guys. Ang ating topic for today's video is about sa pakikipagkwentuhan or pagsasabi ng mga buhay-buhay natin sa ating amo. So, bago ang lahat, please subscribe to our YouTube channel, sa aming Facebook page at sa aming Instagram account. At saka, good news, meron na tayong na-open ko na yung TikTok natin kasi dati guys is hindi pwede yung TikTok dito sa HK. So, yun, nagawan ko ng paraan kaya sana mapanood nyo din kami sa TikTok soon at saka please follow our YouTube channel. So, yun lang guys. Mag-start na tayo sa ating topic na palayo-layo na tayo dahil na-miss ko kayo. Ang dami kong gusto nang ikwento sa inyo. Ang dami ko nang gustong ibahagi sa inyo na na-stop tayo doon. So, yun nga guys. Patuloy pa rin tayong magbabahagi ng ating mga karanasan, kaalaman at konting mga kwento sa buhay-buhay natin. So, yun nga guys. Kailangan ba tayong makipagkwentuhan or magsabi sa ating amo sa mga personal natin na buhay or kaya pwede ba natin ikwento yung mga nangyayari sa atin pag nagde-day off tayo or sa Pilipinas, yung pamilya natin, ito yung kasagutan. Pwedeng hindi, pwedeng oo. Okay? Dalawa po yan. Yung pwedeng oo dahil pag makipagkwentuhan kasi tayo sa ating amo guys is huwag nyo pong sabihin yung buo or huwag kayong magkwento or sa madaling salita is huwag po kayong magtiwala. Kahit napakabait po ang ating amo, hindi po tayo pwedeng makipagkwentuhan ng sobra-sobra or yung akala mo tiwalang-tiwala ka sa amo mo tapos bigla ka na lang magugulat kung ano yung nagiging resulta sa pagiging honest mo sa amo mo or pakikipagkwentuhan mo ng buhay-buhay mo. So, pwedeng oo, pwedeng hindi. Bakit ko nasabing pwedeng hindi? Kasi, yun nga sabi ko sa inyo is, kailangan yung limitahan din yung mga sinasabi nyo sa amo nyo. Dahil hindi all the time guys is, nasa amo kayo or hindi habang buhay ay magsisilbi kayo sa kanila. Or kaya minsan kasi guys, meron kasi yung mga iba nating kapwa, PH dito is nagkukwento na nila or nasasabi nila yung mga nangyayari sa kanila ng asawa niya, mga anak niya, mga magulang niya na nag-aaway-away sila or gano'n. Yung mga ganong bagay guys is kailangan nyo na siyang i-private, okay? Kung tungkol na sa mga buhay-buhay nyo is ipa-private nyo na lang, okay? Pero yung mga success nyo naman, for example, makabili kayo ng lupa or makapagpatayo kayo ng bahay, yung ganon, pwede nyo siyang ikwento kung gusto nyo, okay? Huwag nyo kasing sabihin yung mga ibang bad side po ninyo dahil hindi natin alam ang mga isip ng ating mga amo, lalo na po sa lahi po nila. Okay? Kasi minsan kasi guys is hindi ko to sinasabi para sa sarili ko pero marami nang makakapagpatunay. Paki-like ito kung totoo tong sasabihin ko na hindi po lahat ng ating mga amo lalo na dito sa Hong Kong is hindi po sila mapapagkatiwalaan. Kumbaga sila po ay traidor na tinatawag po namin.
Bakit sila ganon? Kasi nga guys, minsan, yung mga kwento-kwento nyo dyan sa amo nyo, hindi nyo alam, yan na yung ginagamit ng amo mo para pag-compare niya yung mga mali mo at saka yung mga kwento mo. Mamaya nakagawa ka ng mali. Iisipin niya, kaya siya nakagawa ng mali kasi ganito talaga yung buhay niya, yung mahilig talaga siyang ganito, ganyan, o, di ba? So, kailangan limitahan nyo po yung pagkwento nyo sa inyong mga amo. Kung gusto nyo naman makipagkwentuhan or magtatanong man siya, wag din kayo magsabi ng buong kwento. Example, pag kinumusta niya yung pamilya mo, sabihin mo na okay lang naman po sila. Okay na yon, tapos na yon. Hindi mo na kailangan ikwento na, ay ganito ma'am, enrollment na naman, wala akong maibigay na pang enrollment, yung mga ganung bagay. Or kaya, ay yung asawa ko kasi ma'am, nag-aaway kami kasi pala inom, kasi nabababae. O wag ganon. Wag ganon. Dahil, may posibilidad nga, gaya ng sabi ko, may posibilidad guys, na doon po sila maghahanap ng paraan para tignan ka or i-down ka lalo. Okay? Mamaya niyan, sa kakakwento mo, mababa na yung tingin ng amo mo sa'yo. Kakakwento mo, mamaya terminate ka na. Okay? So, piliin nyo po yung ikukwento nyo sa amo ninyo. Kung magkipagkwentuhan yung amo nyo about sa sarili niya, hayaan nyo siya ang magkwento sa sarili niya. Pero yung buhay po ninyo, please, parang awa nyo na, limitahan nyo po or alam nyo yung boundaries ninyo about sa amo at saka sa inyo. Dahil kadalasan or karamihan man talaga sa atin is hindi natin sila kamag-anak at hindi tayo mauunawaan all the time. Okay? Swerte yung mga ibang kapwa OFW natin dito, may mga kapwa din namin, may mga kapwa tayong OFW din dito na mababait talaga yung amo, na tinuturing talagang pamilya. Pero guys, hindi po lahat. Okay, yung 100%, nasa 5% lang siguro ang mababait dyan na tinuturing kang tunay na pamilya. So, kailangan nyo pa rin limitahan yung pakikipagkwentuhan. Kung naguguluhan kayo, please comment down below guys. At tutulungan ko kayong ipaunawa. Sana na-explain ko ng maayos na yon. Pero kung hindi, willing naman akong magkwento ulit sa inyo or gawaan ulit ng part 2 itong video na to. Okay? So, sana maunawaan nyo yung kinikwento ko sa inyo at sana mag-ingat kayo palagi sa lahat ng ating kinikwento sa mga amo natin. Sana nakatulong ulit yung kwento ko na to or yung binahagi kong karanasan or naibahagi kong kaalaman sa inyo. So, yun lang. Thank you for watching. Have a nice day. God bless us all. Bye!